Nakakita pa nga pala ako ng isang maliit na yellow pin sa loob ng freezer, kaya ang ginawa ko, hiniwa-hiwa ko na agad siya ng pabilog-bilog at pinrito. So kahit mahal yung isda ngayon, nakapag-isda pa tayo. Tapos habang nagpiprito tayo is meron ako ditong broccoli at saka cauliflower. Ilalagay natin siya sa ating pansit na walang sahog pero may chorizo. Bali, lagi nga pala ako nag-i-stock ng chorizo. Ang bili ko nito sa palengke is 18 pesos ang isa at hindi ako nagpapawala niyan sa rep. Tapos yung mga gulay natin is mga tira-tira na. Meron tayong tira-tirang repolyo. At meron din akong nakitang nag-iisang carrots. Ilalagay natin yan. Tapos fishball and konting kikiam. Kasi magluluto tayo ng pansit canton. Di ko lang alam kung kami lang ba ang nag-uulam ng pansit canton. Basta ang alam ko, paborito kasi ito ng anak ko. Kaya talagang most requested palagi. So talagang hindi ako nagpapaubos ng ganitong pansit canton at lagi din akong may stock ng mga gulay na gagamitin sa pansit canton. Kaya anytime pwede akong magawa ng pansit canton. Ang kagandahan pa nito sa ibang pansit canton is madali lang siyang pasarapin. Kahit hindi siya masyadong maraming sahog, madali siyang pasarapin. Kasi nga parang may lasa na siya. Kaya nga kung mapapansin mo, wala namang masyadong sahog dito. Puro gulay lang. Ayan, may broccoli tayo at cauliflower magkahalo. Tapos yan, regular lang. Kaso wala tayong mga karning kagaya ng mga chicken, ng mga atay. Pero syempre mas maganda kung meron. Basta hindi ako nagpapawala nitong chorizo. So syempre, basic na basic lang naman to. So syempre, pinamantika lang natin ang ating chorizo. And then nilagay na natin ang ating garlic. And then isusunod na syempre natin ang ating sibuyas at ang ating mga fishball and kikiam. So halo-halo na lang natin yan lahat pare-pareho dyan para maluto na sila. Kasi napakadali lang naman itong lutuin. Sobrang hindi siya matagal. Kaya nga madali kasi hindi matagal. Tapos, syempre, hinaan lang natin ng apoy. Alam mo, paborito ko talaga tong kawali kong to. Ito yung mga ginagamit ng mga Chinese. Ito yung mga yung wok na umuusok. Kaso, nakalimutan ko na siyang gamitin kasi marami akong mga yung mga non-stick na hilig ako. Kaso, tingnan mo naman, pag ito yung ginagamit ko, hindi ako nakakapagluto sa aking induction cooker. Nag-add na nga pala tayo ng water. At pagkatapos natin ilagay ang water, maglalagay tayo ng soy sauce. At tingnan nyo naman ang lagayan ko ng soy sauce. Ayan, yan yung nagte-trending na kahit matumba hindi natatapon ang toyo pag hindi mo pinindot. Naglagay na nga rin pala tayo ng Knorr seasoning and chicken cubes. And syempre, hindi mawawala ang pepper, freshly cracked pepper. Mas marami, mas masarap. Tapos, add na rin natin ang ating pansit canton. Siyempre, ano pa nga ba? Madali lang kasing lutuin to. So, lagay na natin para malaman na natin kung kailangan pa natin magdagdag ng alat. Kasi medyo maalat kasi yung pansit canton, di ba? Kaya dapat alalay lang tayo sa pagtitimpla. Nag-add pa ako ng more water kasi feeling ko kulang. Feeling ko lang yon. Tapos yan, pagka nalagay na natin yan at medyo nabasa-basa na siya, pwede na rin natin i-add yung ating ibang gulay, kagaya ng carrots. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin ang ating broccoli and cauliflower para maluto na sila dyan. And then, syempre, halu-haluin lang natin. Kasi itong kawaling ito is mabilis tong makasunog pag hindi ka nag-ingat. Kasi hindi naman siya non-stick. At dahil, ayan, nag-add ako ng water, ayan, nagsobra tuloy ang tubig. So, lalagyan natin siya ng cornstarch. Doon din tayo kumuha ng ating tubig dyan sa extra na sabaw. Tapos nilagay ko lang dyan para lumapot-lapot. Ang tawag dyan ay slurry. Ayan, diba? Nagkamali ka na, naremedyohan mo pa. Siyempre, gano'n naman dapat. Discard lang. At nung tinikman ko, medyo okay na siya. Pero nag-add pa rin ako dyan ng konting oyster sauce. Konti na lang kasi medyo okay na to. Ayan, nahuli pa yung paglalagay ng oyster sauce. Pero ayan, kung makikita nyo, konti lang yung inad natin. Kasi ayaw natin ng maalat. Mas okay yung matabang, wag lang maalat. And then, nilagay ko na rin pala ang ating kinchay na konti para lumasa na siya dyan. And then, yung ating repolyo nandyan na rin pala. Hindi ko na namalayan. So, ayan na siya. Almost done na. Konting patuyo na lang ng konti. Pwede na yan. Kasi sisipsipin na rin naman ng ating pansit canton yung mga naiwang sabaw. At syempre, dahil tayo Pinoy, rice is life. So, carbs versus carbs ang pek. Thank you for watching. Bye!